Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 19, versikulo 25 hanggang 27. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatiran ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 33 hanggang 35. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapamamahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balarao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Hello po, mapagpalang oras po sa ating lahat mga kapesma at sa ating mga tagapakinig ngayon. At narito po muli ako upang mag-share po muli ng
refleksyon sa ating pinagninilayan ngayon. Ito pong muli si Brother Christian at ang ating pong pinagninilayan ngayon ay ang sulat ni San Juan, chapter 19, verse 25 to 27. So, brothers and sisters, sabi po sa ating gospel ngayon, then he said to the disciple, "Behold your mother," and from that hour the disciple took her to his own home. So behold, yan po ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang apostol na si Juan. At hindi lang po kay Juan kundi pati na rin po sa atin dahil po tayo ay isang iglesia lang. Tayo po ay iisang katawan lang. Kaya kung mapapansin po natin, pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang katawan sa tao at ang kanyang namang espiritu sa Ama. At ngayon, ang kanya namang ina sa atin bilang ating Mother of the Church. Kaya mga kapatid, makiisa po tayo kay Mother Mary dahil ililid niya po tayo patungo sa ating Panginoong Hesus. Dahil ating pong natatandaan na si Mother Mary din ay may malaking role para sa ating kaligtasan. At yun lamang po ang aking munting mai-share na reflection. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the glory. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.